Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pagpapala, pahingibaga, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, kaya karapat-dapat lamang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa hapong ito, Ama, dalangin po namin ang iyong paggabay at pagkilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa amin po mga pag-aaral, sa aming pagsamba ngayon, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Nawa ang biyaya mo, Panginoon, ay sumagana sa aming mga buhay sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Pangunahan mo yung lingkod, o Diyos, ang patuloy na magpahayag, Panginoon. Hallelujah. Sa hapong ito, may tataas po, Panginoon, ay dakilang pangalan. Salamat po, purihin ka, Panginoon, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. You want to say praise the Lord? Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Ating pupuksan ang ating mga Bible, mga kapatid. The book of Revelation, chapter 2, and verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Hallelujah. Makakaupo na tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Overcoming loneliness. Handa na po ba tayo? Amen. Hallelujah. So, sa hapong ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, dahil ngayon, sa araw na ito, marami na rin tayong naabot ng mga kapatiran na sumusubaybay sa atin. Yes. Sa pamamagitan ng live video, mga kapatid, na ating ginanap sa Muson. At kanina marami ang nakasunod. Kaya isang magandang bagay din yung technology natin. Dahil kahit nasa iba't ibang lugar ay para na rin silang sumamba, mga kapatid. So, nagpapatuloy yun, mga kapatid. Hallelujah. Na ating ibinabahagi. Kaya thankful tayo dahil sa technology ngayon. Kaya natutuwa rin yung mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar na parang na rin silang sumamba. Hallelujah. Dahil kita nila yung church, kita nila yung mga kapatiran, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Patuloy lang tayo na manalangin para ang Diyos ay patuloy pang magdagdag na kaalaman para sa iglesia, para maabot natin ang iba't ibang mga kapatiran. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Kasi mahirap malungkot. Diba? Ang mga OFW natin nalulungkot, mga kapatid, lalo na pagka sabi na araw doon ng sweldo, malungkot. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Nakakalungkot kasi ang nandito sa Pilipinas, ganyan kaagad eh. Hirap wala pa nga yung sweldo, ganyan na kaagad. Kaya medyo ang iba nalulungkot. Hallelujah. Kaya magpapahagin tayo ng kalungkutan. Na huwag tayong malungkot ngayon. Amen? Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Kaya may overcome natin yun kasi nakakatuloy rin yun. Kaya nga tuwan-tuwa yung mga OFW kasi sa ating ginawa, mga kapatid, na live video, yung preaching kanina, mga kapatid din sa Muson, natuwa sila dahil kahit pa paano na-insan yung kanilang kalungkutan. Kasi yun nga yung pinangaral ko, overcoming loneliness, kaya malungkot sila. Kaya talagang nag-comment sila, salamat pastor, kahit pa paano sumasaya kaming konti. Hallelujah. So, hindi man kami nakakarating sa mga church kasi napakahirap, malalayo daw. Kaya doon na lang sila nanonood, mga kapatid, sa kanilang mga cellphone ba o ano ba, laptop o iPad para makinig ng salita ng Panginoon. Kaya
Mas lalo akong na-encourage, kaya yung boses ko medyo garal-gal na, mga kapatid. Kasi araw-araw, from Monday to Sunday. From Monday to Sunday yun, mga kapatid. Hallelujah, ang preaching. Kaya dahil pa yung church natin, dahil Sunday lang tayo dito magkita, no? Sila araw-araw nila napapanood, mga kapatid. So, kailangan lang talaga na huwag uminom ng malamig para hindi mawala boses. Kasi ngayon ka, medyo sabayan nyo lang ako, ha? Huwag kayo matulog. Walang matulog, ha? Kasi medyo lonely yung preaching natin. Kaya baka maging lonely rin tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi yung boses ko hanggang dito na. Tapos mamaya, meron pang discipleship. Meron pang disciple. May meeting pa. Pinapuno ko nga yung tubig doon sa lupa. Para magbanlaw. Amen. Amen. Hallelujah. So dito mga kapatid, sinabi ni Jesus kay John, isulat mo sa Church ng Espiritu sa isang persecuted church. Hallelujah. Dito, ipinahayag ng Panginoon sa kanyang lingkod, mga kapatid, na napakahalaga. Sabi niya, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang kamatayan para makarating tayo sa ating tahanan. Inanta natin, di ba? Home in heaven. Yes. Kailangan, ang susi is katapatan. Amen. So, ito yung pangako ng ating Panginoon na ipinahayag niya na napakahalaga, mga kapatid, sa bawat isa na maniwala, mga kapatid ko, at sumampalataya sa ating Panginoon sa kanyang mga ino-offer. Ang dami kasi ino-offer ang Panginoon. For good yun, mga kapatid, sa ikakabuti yun ng bawat mananampalataya, mga kapatid. Una nito yung crown of life. Hindi ka man manalo ng mission verse kasi wala kang kagandahan katulad nila. Pero pagka nagpatuloy ka, mananalo ka, mga kapatid ko, ng crown of life. Hindi pang 1 million lang ang halaga ng crown of life, mga kapatid. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Ito, mga kapatid, ay pang buhay na walang hanggan na i-offer ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, napakaganda na makuha natin ito at sa pamamagitan ng katapatan natin sa Panginoon, mga kapatid, makamtan natin ang mga bagay nito. Kasi may mga reward, mga kapatid, hallelujah, sa bawat pananampalataya na ibinibigay ng ating Panginoon. Hindi ito limitado, mga kapatid, after life, pagkatapos ng buhay na ito, hindi limitado, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang ipinagkakaloob sa atin. At dito, mga kapatid, ipinapahayag niya na mag-enjoy tayo sa lahat ng katagumpayan na ipagkakaloob niya. Kaya lang, mga kapatid, sa buhay na ito, kasama na talaga na minsan may mga hassle, may mga gusto, o may mga nilalayon din ng kaaway, mga kapatid, para tayo ay mapanghinaan. Lalong-lalo na, mga kapatid, dito sa mensahe ito, mga kapatid, na referring the problem of loneliness. Yung kalungkutan, mga kapatid. Ang sabi nga, mga kapatid ko, ng isang manunulat, loneliness and the feeling of being uncared for and unwanted are the greatest poverty. Talagay ba? Kala ko wala pa rin. Yeah. It has been said that loneliness and the feeling of being uncared for and unwanted are the greatest poverty. Hallelujah. Isa, kung minsan, mga kapatid, pagka hindi natin nararamdaman na mahalaga tayo, ito raw yung, mga kapatid, kung magpapahirap sa atin. Kaya nga, mahalaga talaga tayo sa harapan ng Diyos. Pinapahalagahan tayo ng Panginoon. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, ito yun, pag nararamdaman mo yung kalungkutan na parang wala nagmamahal sa iyo, wala nagmamalasakit sa iyo, mga kapatid, ito na yung napakatinding kahirapan na pwede mangyari sa buhay natin. Kaya nga, napakaganda ang maging isang mananampalataya kasi merong nagmamahal, merong nagpapahalaga, merong nag-aaruga, mga kapatid, sa atin ang ating Panginoon. Hindi ka man mahalin ng mundo, kasuklaman ka man ng mundo, hindi ka man pahalaga ng mundo, pero sa Panginoon, meron nagmamahal dito. Dito kagandahan doon, mga kapatid. Pangalawa, sabi ng Jewish Proverbs, it says that loneliness eats into the soul,
it can also have an adverse effect on the body. Ang kalungkutan, ito raw yung parang kinakain daw yung ating mga kaluluwa, mga kapatid. At dito, apektado, mga kapatid. Sa totoo lang, pagka-spiritually bankrupt ka, pagka-spiritually bankrupt ka, sigurado, mga kapatid, pati ang pangangatawan mo, pati ang buhay mo, mga kapatid ko, ay nakakaramdam ng kahinaan. Tama po ba? Amen. Sino rito ang malungkutin? Amen. Walang magtaas ng kamay, ano? Amen. Diba? Pagka malungkot ka, nag-isolate ka, mga kapatid, pupunta ka sa isang kwarto. Pero alam niyo ba, mga kapatid ko, na ang kalungkutan, choice yun. Ikaw yung may gusto. Wala nang sasabi sa'yo na maging malungkot ka. Kundi ang Diyos ang sasabi pa, rejoice in the Lord. Yes. Maging masaya ka. Kaya yung iba, mga kapatid, gusto kong maging malungkot. Gusto kong mapag-isa. Mapag-isa ka. Hanggang masiraan ka ng ulo. Suluhin mo yung problema mo. Maging malungkotin ka. Kahit hindi naman dapat maging malungkot. At mayroon namang mga pamamaraan para maging masaya, mga kapatid. Mayroon pamamaraan ng Diyos para maging masaya. Number one na rin is yung fellowship. Yes, amen. Dinesign ng Diyos ang church para mag-fellowship. Dinesign ng Diyos, mga kapatid ko, hallelujah, ng Panginoon ang sama-samang pagpupulit, pagsamba, para maramdaman natin, mga kapatid ko, ang isang katagumpayan at isang kasiyahan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang buhay daw ng isang Kristiyano parang isang bunto ng apoy. Tayo, bawat isa sa atin ay isang tipak ng apoy. Subukan mo ang isang tipak mahiwalay sa bunto ng apoy. Nanlalamig, mga kapatid, ang isang tipak. Ganon din daw ang Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga, dinisign ng Panginoon, hallelujah, ang fellowship para maramdaman natin, mga kapatid ko. Kasi Kristiyano tayo eh. Yun yung solusyon natin, mga kapatid. Hindi naman solusyon, mga kapatid ko uminom tayo ng lakas tama para tamaan tayo at mawawala yung kalungkutan natin. Hindi yun ang dinisign ng Panginoon. Ang dinisign ng Panginoon, sa panahon na ikay malungkot, pumunta ka sa Panginoon, magpuri ka sa Panginoon, sambahin mo ang Panginoon, mararanasan mo ang tunay na kasiyahan na mula sa Panginoon. Kaya maraming tao, mga kapatid, very problematic. Kasi sinasadya nila maging malungkot. Pwede ka magsaya. Amen. Amen. Pagka boring ka, magsaya ka, pupunta ka ng SM. Gagastos ka. Pag wala kang pera, paano na lang? Di mananatili kang malungkot. Pagka may pera ka, pupunta ka ng Tagaytay. Pupunta ka, mga kapatid ko, ng beach para magsaya. Pero may pera ka. Paano kung wala kang pera? Hindi ka pwede maging masaya. Talo ka na. Kaya nga ang kailangan, mga kapatid, ang sikreto nasa ating Panginoon. Unawain lang daw natin, mga kapatid, hallelujah, ang bawat kalungkutan na dumarating sa ating buhay. So loneliness is not the same as solitude. Magkaiba yan, mga kapatid. Hallelujah. Ang solitude, yun yung nagsusulo, dahil meron siyang ginagawa. Halimbawa, mga kapatid, nagmi-meditate siya, nagbabasa siya ng Bible, nag-iisa siya. Hindi niya kailangan ng kasama. Tama? Yes. Ay, mahirap, magbabasa ka ng Bible, ang dami, mga kapatid, magulo. Yes. Yung mga bata, palalabasin mo muna. O yung mga magugulo sa bahay mo, hindi mo na papasok, mga kapatid, sa loob ng kwarto. Yan yung sinabi yung solitude. Pero yung nag-iisa ka, dahil malungkot ka, mga kapatid ko, at dahil meron kang kinalulungkutan, yun yung another problema. Hello? Amen. Yun yung isang problema, mga kapatid. Kasi loneliness is a feeling of dissatisfaction with the quality and or quantity of one's relationship with other people. And it can be broken down into two types. Ito yun, mga kapatid. Nalulungkot ka, mga kapatid ko, hallelujah, dahil nga, mga kapatid, hindi ka nasasatisfied sa ibang tao, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ito raw yung sumisira sa buhay natin. Una, yung social, meron palang social na kalungkutan. Social loneliness. Anong ibig sabihin, mga kapatid? As when a person goes to college or takes a job in a new town or isolated from friends,